Alright, magandang umaga po mga ka-agree. It's me again, Ray Mark Zambrano, at welcome pong muli sa ating Facebook page at sa ating pong YouTube channel. So ngayong araw mga ka-agree ay pag-uusapan natin ang isa sa mapaminsalang peste na umaatake sa ating palayan, ang tinatawag po na brown plant hopper. So ngayong araw ay sasagutin natin ang mga katanungan. Ano nga ba ang brown plant hopper? Ano ba ang pinsalang na idudulot nito sa ating palayan? Ano ba ang iba't ibang paraan para makontrol ang brown plant hopper, at ano ba yung mga subok na insecticide na maaari natin gamitin sa pagkontrol ng brown plant hopper, at ano ba yung mga tips and ideas sa pag-spray natin ng insecticide para mapuksan natin ang brown plant hopper. Okay, so kung gusto po yung mga topic na tulad nito mga ka-agree, ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Okay, ang brown plant hopper mga ka-agree ay may scientific name na Nilaparbata lugens. So ito ay kilala sa Tagalog na hanip, sa Ilocano tinatawag naman itong ulmog. Plant hopper ay ispanirang peste na kapag hindi natin naagapan ng pag-atake nito ay maaring magresulta ng mataas na kabawasan ng ating ani na umaabot sa 70 hanggang 80%. Okay, ang brown plant hopper mga ka-agree ay isang uri ng sap-sucking insect. Ibig sabihin, mula nga sa katangian nito na sap-sucking insect ay sinisip-sip nito yung mga katas ng ating palay na nagre-resulta ng tinatawag nating hopper burn. Okay, yung hopper burn mga ka-agree, ganito yung kanyang itsura, at ito po yung nakikita natin sa ating palayan na namamatay or natutuyo na pabilog, hugis pabilog, na kung saan kapag hindi natin ito naagapan ay lalaki at lalaki po yung pabilog na yon hanggang halos sakupin niya na po yung buong area ng ating palayan. Okay, ganyan po yung tinatawag na hopper burn. Bukod pa rito mga ka-agree, ang brown plant hopper ay nagdadala ng sakit ng virus na tinatawag na grassy stunt at rudge stunt. Okay, yung grassy stunt mga ka-agree, ang nakikita natin ito, so nababansot siya na yung kanyang tillers ay dumadami pero hindi siya nakakalaki mga ka-agree. Samantalang yung rudge stunt naman, yan yung bansot din, stunted, and then yung kanyang mga dahon ay nagtitwist, umiikot. So ganyan yung sakit na virus na dinadala ng brown plant hopper. Okay. Ang life cycle ng brown plant hopper mga ka-agree ay umaabot lamang ng 41 days. Okay, mula sang itlog, so bibilang tayo ng 6 na araw bago siya maging isang nymph or yung mga batang brown plant hopper. Pagkalipas ng mga 15 days, so magiging adult na ito. Okay, pag naging adult na ito mga ka-agree, bibilang tayo ng 20 days bago siya ulit makapangitlog. Okay, ang mga umaatake sa ating palayan mga ka-agree ay ang mga nymph at saka adult. Meaning, sa 41 days ng life cycle ng mga brown plant hopper, meron siyang 35 days na araw para makapaminsala sa ating palayan, dahil sinasabi natin kanina nang umaatake sa ating palayan ay ang mga batang brown plant hopper at mga adult na brown plant hopper. Okay, ang katangian ng mga brown plant hopper mga ka-agree ay hindi natin sila makikita sa ibabaw na partes ng ating palay, ngunit makikita natin sila usually mga ka-agree dito po sa ibabang bahagi ng ating palay, kung saan yung malamig na partes dito sa may puno sila nag-i-stay dito, sila nagpaparami at nangingitlog. Kaya suggest ko sa inyo mga ka-agree, para ma-monitor nyo kung yung palayan ba natin na inaatake na ng brown plant hopper, ugaliin natin na pasyalin natin yung ating mga palayan. Pag namamasyal tayo ay hawiin natin ng ganito mga ka-agree. So tinitingnan natin yung sa ibabang bahagi ng ating palay, kasi kung hindi natin yan ginagawa mga ka-agree, baka magulat na lang po tayo na maka-observe na tayo ng hopper burn sa ating palayan, kasi nga hindi natin nakita na sa early stage pala inaatake na ng brown plant hopper yung atin pong palayan. Okay, ang pag-atake ng brown plant hopper mga ka-agree usually ay nag-uumpisa yan mula sa paglaki ng ating palay hanggang sa pamumunga. Okay, so napakahaba ng kanyang pag-atake ng mga ka-agree hanggang sa paglaki ng ating palay hanggang pamumunga. Okay, so tanda ng pag-atake ng mga brown plant hopper,
ma-observe din natin ito dun sa puno ng ating palay. Nakikita natin na nangingitim yung puno ng ating palay dahil yan sa mga inilalabas ng mga brown plant hopper na kanilang mga laway na kung tawagin ay sooty mold, na kung saan kinalaunan na magkakaroon ng amag. So yun yung amag na yun yung nakikita natin na itim sa atin pong mga palayan. Ang malamig na kondisyon ay pabor sa mga brown plant hopper, mga ka-agree, at yung mainit na kondisyon naman ay ayaw ng mga brown plant hopper. Okay, so yun sa mga tips ko sa inyo, mga ka-agree, kung paano makokontrol ang brown plant hopper, at mamaya tatalakayin natin kung bakit, ano yung paraan para makontrol natin ang brown plant hopper sa pamamagitan ng alam natin yung katangian nila na gusto nila ng malamig at ayaw nila ng mainit. So ano nga ba yung mga dahilan ng pagdami ng mga brown plant hopper, at ano ba yung mga paraan para makontrol natin ang mga brown plant hopper? At syempre, sabi ko sa inyo kanina, ituturo ko rin sa inyo ano ba yung mga subok na insecticide na ginagamit na ng ating mga farmers para mapuksa ang pesteng brown plant hopper, at ano ba yung mga tips and ideas bago tayo mag-spray ng insecticide. Alamin natin isa-isa, mga ka-agree. So una, mga ka-agree, ay ang sobrang paglalagay ng abono, lalong-lalo na ang urea. Okay, bakit? I-explain natin, mga ka-agree. Kasi nga, mga ka-agree, kapag nasobrahan natin ng paggamit ng abono, lalong-lalo na ang urea, ang nangyari kasi lumalambot yung puno ng ating palay. Pag malambot, mas mabilis nilang masipsip yung katas ng ating palay, at mas mabilis nilang mapinsala yung atin pong palay. Pangalawa, wrong management. Okay, mga ka-agree. So bakit wrong management? Kasi mga ka-agree, yung mga papansin ko sa mga ibang mga farmers, kapag napansin nila na meron ng umaataking brown plant hopper sa kanilang mga palayan, ang ginagawa nila, pinapatubigan nila yan at ini-stay nila yung tubig. Di ba napag-aralan natin kanina na gusto ng mga brown plant hopper ang malamig na kondisyon. Kaya kapag pinatubigan mo yan at in-stay mo yung tubig, so mas lalo sirang dadami. Okay, so ano yung dapat natin gawin? Okay, magkaroon tayo ng tinatawag na alternate wetting and drying. So paano yun, mga ka-agree? Okay, so ganito yan, mga ka-agree. Kapag early stage ng ating palay, napansin natin at nabisita natin yung ating palay, napansin natin na meron ng mga brown plant hopper sa ibabang bahagi ng ating palay. Ang gawin natin, mga ka-agree, ay alisin natin yung tubig sa ating palay para uminit, yung ibang bahagi ng ating palay. Alisin natin yung tubig ng 3 hanggang 5 araw. Okay, and then ang gagawin ng mga brown plant hopper, mga ka-agree, so dahil gusto nilang malamig, so pupunta yan sa baba, sa pinakababang bahagi na malapit na sa may lupa. Okay, pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw, ang gawin nyo, mga ka-agree, biglain nyo na patubigan nyo, pataasin nyo, and then sa ganong paraan, mga ka-agree, ay yung mga itlog sa ibabang bahagi ng ating palay ay mabubugok dahil nga, or masisira dahil nga ito ay nababad sa tubig. At saka yung mga batang yung mga nymph na brown plant hopper na hindi kayang tumaas kaagaran ay mamamatay, mga ka-agree. Meaning, sa ganung paraan ay nababawasan na natin yung pagdami or yung populasyon ng mga brown plant hopper. Okay, isa yon sa mga technique na maaari natin gawin para makontrol ang mga brown plant hopper. Okay, isa pa sa mga paraan para hindi natake ng brown plant hopper yung ating mga palayan, mga ka-agree, ay sumabay tayo sa taniman yung tinatawag na synchronous planting. So ano nga ba yung synchronous planting? Ito yung paraan, mga ka-agree, na kung saan doon sa inyong lugar ay halos sabay-sabay kayong magtanim. Within 30 days ay tapos na kayong lahat magtanim. Hindi yung merong namumunga na yung palay, yung sayo naman ay maliit pa. Anong mangyari kapag nagpa-harvest yung mga katabi mo o yung sayo ay maliit pa lang? Ang mangyari, yung mga insekto at mga sakit na sa katabi mong palayan ay lilipat doon sa iyong palayan. Hindi lang brown plant hopper yung umatake sa iyong palayan, nandyan na lahat siguro, mga ka-agree. Kaya ang mangyari, magkakaroon ka ng problema sa iyong palayan. Kaya isa yan sa dapat na isaalang-alang, mga ka-agree, yung tinatawag na synchronous
planting. Sa mga paraan para maiwasan ng brown plant hopper ay ang paggamit ng resistant variety. Alam ko na marami sa inyo ang eksperto na or napapansin na merong talagang mga variety na talagang inaatake ng brown plant hopper at merong mga variety na hindi nila inaatake. Be observable tayo at tignan natin kung ano ba yung mga variety na talagang inaatake ng mga brown plant hopper. Usually, hindi naman lahat. Ang inaatake ng mga brown plant hopper ay yung mga palay na masasarap kainin, yung good eating quality. Pero hindi naman lahat mga ka-agri. Okay, so hindi na lang tayo magbabanggit ng variety mga ka-agri kasi baka naman merong mga hindi magustuhan yung ating sasabihin. Okay, kaya ang suggest ko na lang sa inyo mga ka-agri, be observable kayo. At kung nakita nyo yung variety yun ay talagang inaatake ng brown plant hopper, so kayo na mismo mga ka-agri ang mag-alam kung ano ba yon mga variety iyon at ano ba yung mga variety on na talagang hindi inaatake ng brown plant hopper. Okay, so ayun mga ka-agri, kayo na magsabi sa akin, comment nyo naman dyan sa comment section kung ano ba yung mga na-observe nyong mga variety na talaga na matibay sa brown plant hopper at ano ba yung mga variety na na-observe nyo na talagang susceptible or madaling tamaan ng brown plant hopper. Okay, comment nyo naman dyan mga ka-agri para malaman din ng ating mga kaibigang farmers. Okay, so ngayon mga ka-agri, kapag ang sitwasyon naman ay pagbisita natin sa palayan ay talagang marami na ang mga brown plant hopper at kinakailangan na mag-spray tayo ng insecticide. So, yung mga maaari nating gamitin na insecticide mga ka-agri na alam ko na subok na na nagamit ng ating mga farmers sa pagkontrol ng mga brown plant hopper. So ito po yung mga insecticide na yan mga ka-agri. Mga ka-agri, bago kayo mag-spray ng insecticide para makontrol ang brown plant hopper ay gusto ko nang magbigay ng tips and ideas bago po kayo mag-spray. Okay, so una na gagawin nyo mga ka-agri, dapat ang gagamitin yung nozzle ay yung nozzle na magaspang ang buga. Bakit? Kasi nga sabi natin kanina ng mga brown plant hopper ay nasa ibabang bahagi ng ating palay dito sa may baba. Kapag ginamit nating nozzle ay yung pino lamang mga ka-agri, ang mangyayari dito lang tatama sa taas ng ating palay yung i-spray natin. Samantalang kapag yung ginamit nating nozzle mga ka-agri ay magaspang ang buga, ang mangyayari so yung spray po natin ay papasok mula sa puno at doon nga sigurado na matatamaan natin yung mga brown plant hopper na nasa ibabang bahagi ng ating palay. Okay, so yun mga ka-agri, dapat gumamit kayo ng nozzle na magaspang ang buga. Tip number 2 mga ka-agri, bago kayo mag-spray, so alam ko marami nang nakakalam nito sa inyo mga ka-agri, ang patubigan nyo muna yung inyong mga palayan. Bakit? Para yung mga brown plant hopper ay tumaas. Sa ganong paraan mga ka-agri ay mas madali natin silang matatamaan. Okay, pangatlo. Okay, so itong tip na to mga ka-agri, tinatawag kong spot technique. Okay, kung halimbawa lang na nangyari na pagbisita nyo sa inyong palayan ay meron ng bila-bilaong pabilog sa isang pilapil, ang gawin nyo mga ka-agri, huwag nyong direktahin na pasukin nyo kaagad at isprehan nyo yung sa may bilog or yung nasunog na partes. Ang gawin nyo sa isang pilapil, paikutan nyo muna yan mga ka-agri ng isprayhan nyo muna paikot hanggang papalapit po doon sa may bilog. Kasi mga ka-agri, usually sa may bilog na yan, yung nasunog na partes, yung hopper burn, nandun lamang yung mga brown plant hopper sa gilid ng pabilog na yon. Kaya mangyari, pag inatake mo kaagad or inisprayan mo kaagad doon sa may partes na may tama, mangyari yung mga brown plant hopper mga ka-agri ay maaring na lumipat. Kaya ang gawin mo, agapan mo na isprayan mo na kaagad yung
gilid ng iyong mga pilapil hanggang marating mo pabilog, hanggang marating mo yung pinaka gitna. So dun mo na i-sprayan mo na yon para sigurado kahit na lumipat yung mga brown plant hopper dun sa gilid-gilid, lumayo sila, ay sigurado na natamaan mo na rin yung lilipatan nila. Okay, isa yan sa technique para sigurado na mamatay yung mga brown plant hopper. Okay? Okay mga ka-agree, so yun lamang. Kung nagustuhan mo po yung ating topic at marami kayong natutunan, ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa aking pong YouTube channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Okay, happy farming po mga ka-agree. Yun lamang at maraming salamat.